Yan po mga kalingap, mga kabente, balik tanaw po tayo sa mga na-vlog ko po ngayong taon. And sana po marami pa po tayong matulungan ngayong 2026. And maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta, sa mga viewers po na patuloy po nanonood at hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyo. At ito po yung mga video na mga tinulungan po natin na may nadalamhati, may nalungkot, may natuwa at may naging masaya. 12 months ago ay nangyari po ito kay Casey dito po sa Barangay Kanapawan, kung saan po ay naglalakad po si Casey sa gabi na naka-sunglasses. Nakaka-open yung sitwasyon niya dito kasama si Ate Annalyn. Casey, sakay na. Casey. Tara na. Sige na. Kita mo niya. Kita, tinakbo. Ano tawag natin dito? Gandang gabi, boys. Pero ano kasi, wait lang. Tingnan mo, 1, 2, 3, 4. Hindi mo kita, pantay yan. Tara na. Tara na. Masagasaan ka pati, nasa gitna ka ng kalsada, oh. O nasa guhit ka, oh, mababagaan ka dyan. Tara, angkas ka na. Uy, Casey. Oops, huwag ka magtawid. Sige na. Tanggalin mo yung sunglasses mo para makalakad ka. Wala ka pating flashlight. Kilala mo pa ako, Casey? Ha? Ang pangalan ko? Yan po mga kalingap, mga kabindi, si Casey, oh. Gabing gabi na naglalakad pa rin sa alas 9 na. Tara, magsabi ka na dito, angkas ka na. Dito na. Sa sitwasyon po nito ni Casey ay madalas po na ganito si Casey. Medyo matigas din ang ulo dito sa panahon po na ito. Hindi po siya nag-uminom ng gamot at nagiging pasaway din po kala lola. Bihira din yung injection, gawa po ng pahirapan nga po na isama ito si Casey sa doktor. Mahaba po ang pasyensya dapat po ang mga ganitong sitwasyon. Kasi la lola ay kahit hirap na hirap dito kala Casey at Ate Annalyn dahil po sa sakit po nilang depression. Napakadelikado din po sa katulad po ni Casey ang maglakad sa ganito pong kalsada, lalo na sa gabi. Kaya yun din po yung kinababahala nila lolo at lola dito kay Casey. Buti na lang po at sinundan ko. And kung hindi po dahil doon, ba po ano pong nangyari kay Casey sa paglalakad po dito sa kalsada, pwede pong masagasaan. Pwede din po ilahin na kung sino man po yung mga magtatangka dito kay Casey. Nakakawa yung sitwasyon ni Casey. Hindi naman po niya kasalanan yung pagiging magkaroon po ng depression, bagkus di po niya nakayanan yung mga problema na dumating po sa kanyang buhay. Makalipas po ang isang buwan ay sinama ko po yung isa pong kababata ko na nagkaroon din po ng depression, si Jigs. Yan, 7 taon po siya nagkaroon ng depression. Yan, sinama ko po dito kala lolo. Yan, para po malibang-libang kasi isa po siyang construction worker dati. Ano siya, mason, tas carpenter. Ayan. Tamang-tama po sa sitwasyon po na yan ay naghanap po ng makakatulong si lolo. Isa pong carpenter, si Jigs po yung inirekomenda ko para gumawa. Inabot din yata ito ng ilang araw si Jigs dito. Dito na din po natutulog kala lola. Kahit papano ay nalilibang si Jigs. Yan, tinanong ko naman po si Jigs kung okay lang po dito. Nagustuhan man po dito ni Jigs kagawa ng tahimik saka nakasundo nila lola ni Casey. Nag-ilang semana din po naman lagi si Jigs dito sa tindahan po nila lola at lolo ni Casey para po matapos yung tindahan po nila. Na makalipas po ang yung pong mga araw ay nagpa-injection po sila ni Casey at sabay po sila pag-iinom ng gamot, pag-i-injection, at dito po sila nagsimula yung kanilang pag-iibigan.
Nagkataon din po na nagkaroon din ng depresyon si Ate Annalyn. Back to zero po siya. Kaya po dito sa sitwasyon ay pahirapan po siya painumin ng gamot. Pahirapan din po sa isama sa doktor para ma-injeksyonan. Napakahirap yung sitwasyon nila lola, lolo. Sa ganito, dalawa po yung inaasikaso po nila na may depresyon. Ilang balik na din po kami. Ilang araw din kami balik-balik po dito para kumbisihin si Ate Annalyn na ma-injeksyonan kasi po iba na po yung ginagawa niya. Nagbabasag na po ng mga gamit, nagsusunog na ng mga kurtina. Yan, kinakatakot nila lola na baka po masunog yung bahay na pinagawa sa kanila ni Kuya Bal. And buti na lang po at pinilit po talaga natin nagipagbuno si Ate Annalyn sa amin. Halos 5 kami na naghahawak-hawak sa kanya. May instruksyonan nung yung kasama po namin na nurse na takot bigla yung nurse kaya biglang paakyat nun sa taas at nagsakay na sa bus papuntang Dait. Tuhan ako. Balik mo! Makuha ka dito. Bakit? Huwag kayong lahat! Hindi kayo marunong makinig! Dinadaan mo sa pagkalalaki mo? Sige, tiyan. Pag sinabi kong huwag mo akong hawakan! Bukan nyo! Bukan nyo! Ayaw kong magpa-inject! Ayaw kong pakiusap! Ayaw ko! Ayaw ko! Sige. Sige. Many months later. Matapos po ang 3 buwan na injeksyon ni Ate Annalyn at ito na po siya ngayon. Nagbisita kami kala lola. Marami nag-order ng banana chips. Ay, kagaling. Opo. Opo, bilhin. Ay, may kutsilyo. Bakit may kutsilyo ka? Ha? Nagkain ka ng lukban? Buti pa dito, papresko. Ano ito? Ubas, tapos ano? Ba? Dinalan din namin si Lola. Ito sa lubong. Saan kayo galing? Kala Lola, nag-deliver kaming bubble wrap. Kumusta na? Nakatulog ka man sa gabi? Masakit pa yung injection? Hindi na. Very good. Yeah, tuloy-tuloy yung galing. Basta may 1,000 ano? Diyan ni Rubilin. Hindi ako makakapagtrabaho pag ako in-injection. Sabi ni Rubilin, ako nga, na-injectionan, walang 1,000. Happy kaya pa discussion. Kaya yun. Siya lang ang kasama ka nga. Binigyan ko lang siya. Kinakamusta ka ni Katkat? Yung condition, masaya ako kasi magaling na si Mama. Oo nga. Mauwi daw sila sa December. Yung dalawang magkapatid, mauwi. Di ba Lola, no? Oo nga. Payat-payat ka naman. Grabe na ang taba. Pati si Ruben. Ano, nagtatarabaan kayo. Ini-invite kami lagi sa mga birthday yan. Hindi naman kami makatanggi kasi pag nagtanggi kami, isipin nila ano kami Marte. Di ba Rabeli na yun? Ate Annalyn, bayad dun sa injection. Ate Annalyn, dahil naka-injection ka. Yan na. Basta na tuloy-tuloy yung buwan-buwan dapat. May injection. Lola, kumali na mata niyo, ilan ito? 500. Ay, 500. Sa inyo na po ito. Ay, sa akin na? Opo, sa inyo na po yan. Pala-bula po ang mata. Ay, ito naman si nanay. Ako ay... Oh. Ay, malabo Ito, ang mata niya. ang malabo, ito po, ilan po ito? Hindi ito 500. Ilan po ito? 500. English, tama. Sino po ito? 500. Oh, in English lang. Aba, ay talaga naman. Maganda pa pag ini-English. Siguro kung in-English mo din, baka may 1,000. Punta sana kami dun sa inyo. Oo,
Oo nga. Bibigyan mo na naman ako ng 1,000. O, injection. 2,000 yun. Sa ipapayo mo kay Bina. Bina, Huwag ka lang magpapa-stress. Hindi na ako nagpapa-stress. At saka huwag kang magpapabaya sa pagkain. Kasi pagka napabayaan sa pagkain, talagang nagkakasakit. nagkakasakit. Kain lang ng kain daw, Bina. Basta may pagkain. Kita naman sa katawan. Siya yung mama ni Casey. Si Ate Annalyn. Napapanood ko daw pala ni Ate Annalyn. Jason, saan tayo mapasa? Dito? Oo, dito. Mas masaya pag nandito tayo. Pauwi natin si Kathleen. Pauwiin mo? Oo, mauwi daw yun. Walang pumao. Tsaka miss ka na ni Kathleen. Nagtawag pa lang kanina. Ayaw daw natutuwa baga ako Kuya Jason kasi magaling na si mama. Hindi na ako nagpapa-stress. Oo. Kaya nga masaya si... Kakain na ako ng kain. Hindi ako pinapakain ni tatay ay. Hindi daw pinapakain ni tatay. At ngayon naman po ay yung pong si Rubilin, nagkaroon din po siya ng depresyon sa loob ng 6 na taon. At 3 taon na po siya na nakikibaka sa sakit po na depression at tuloy-tuloy po yung gamutan niya at injection. Ngayon po ay tinutupad na po natin yung mga pangarap po niya noon na hindi po niya nagawa. Ngayon po ay dito po sa po na ito ay nag-aaral po siya ng ALS, Alternative Learning System. Ito po yung mga out of school youth na gusto pong makapagtapos ng high school. Pag napasahan po nila ito ay pwede na po silang mag-college, pero pagdadaanan din po nila yung sunod po sa high school, yung senior high. Yan, maraming salamat din sa mga teacher ni Rubilin at sa mga klase na kahit papano ay ginagabayan din si Rubilin. Nakakatuwa kasi sa tagal po ng panahon ay unti-unti po natutupad ni Rubilin yung mga pangarap niya. Nagkaroon din po dito ng competition. Yan, isa po si Rubilin na nakuha ng maraming award. Yan, first place po sa AC yata ito si Rubilin. Saka iba pa pong mga ginawang mga activities. Katulad po sa best slogan at highest score sa spelling. May natagpuan din po ako na isang may depresyon, isang lalaki po na palakad-lakad sa kalsada. Nakakaawa yung sitwasyon niya. Sa gitna po ng init at ulan ay nasa kalsada po siya. Yan po ay kinumbinsi ko po siya na pakainin, ngunit po aggressive po siya. Grabe po ang tapang. Ganyan po talaga pag sa simula, lalo na kapag hindi ka kilala, talagang hindi po yan masunod sa iyo at isipin yan yung mga binibigay mo sa kanya ay lason. Yan, buti na lang po at nabigyan ko din po siya ng pagkain at kumain naman po. Binigyan ko din siya ng pera. Nagkataon lang po na hindi ko na po ito nabalikan gawa ng bigla pong nawala doon sa tinatambayan niya. Siguro po ay nagsakay po sa truck papunta po sa ibang lugar. Yan, isa din po ito mga kalingap. May natagpuan din po ako na alakad-lakad din po sa kalsada. Yan, agaw pansin kasi ang haba po ng nilakadan niya. Simula doon sa barangay San Felipe daw sa Basud papunta dito sa bayan ng Daet. Ayan. Naghahanap daw po siya ng pambili ng gamot niya, pang maintenance at panggatas. Napag-alaman ko din po na dati po siyang nagtrabaho sa SM. Nakapagtapos daw po ito ng college, ngunit daw po doon sa habang nagtatrabaho daw po siya ay nabubuli. Kaya nagkaroon siya ng depression. Nakita ko din po sa reseta niya ay yung mga gamot din po na ininom nila kay si Rubilin, yung din po yung reseta niya. Siguro po ay nagkaroon ito ng depression sa panganak, yung tinatawag na postpartum depression. Nakakawa yung sitwasyon ng mga ganitong mga tao na nakakaranas ng depression na hindi po nila alam kung ano po yung gagawin. Minsan po naglalakad sa kalsada na nakakubad. Minsan na kung ano-ano po yung naririnig at mga binubulong sa kanilang tenga. Kaya nakakabahala din kasi baka po mapano o kaya maging violente yung mga ganitong nagkaroon ng sakit na depression. Sana doon sa mga may mga kaanak na nagkaroon ng depression, sana habaan nyo po ang pasensya. Saka pinaka number 1 po ay paramdam din po ninyo yung pagmamahal kahit po nagkaroon po sila ng depression. At kahit po papano ay may pakiramdam din po ito, yung mga ganito, kahit po may mga sumpong po sila. Tapos yung anong gatas ng anak mo? Bear brand po, sir. Bear brand.
Ano pa? Napili na dun biskwit oh. Yung sa unahan. Yan. Dagdagan mo na. Lagyan mo ng ano, 4. Yan, okay na. Oh, masaya ka man. Opo, masaya po. Sobra-sobra po. Sige, Nauna po yung mga ano po, iniisip. iisip po. Sige. Ipa-complete mo na yan kay ate. Mabili pa tayong bigas. Mamaya ilinya natin. Maraming salamat po. Okay lang. Basta magpagaling ka ha. Ano po, napasaya po ako ni Sir po. Ako si Kuya Jason. Para Jason po, sobra-sobra po. Napasaya. Malit na bagay lang yun. Maraming salamat po. Diaper. Ay, sige po. Oh, yan. Sige, kuha ka ng diaper. Eba, nandun ng diaper oh. Eba, nandito oh. Anong size ng diaper? Ha? Anong kulay large? Large po. Alin dito? Alin dyan? Ito po yung nasa taas. Wow, ang ganda naman. Sobra-sobra pong napasaya ako ni Kuya Jason. Ayos lang, hindi mo akalain ano. Opo, hindi ko pa akalain, hindi pa ako makataliwala. Nadaanan- First time ko lang talaga po. Nadaanan lang kita sa kalsada. Opo. Nga ano, kat kanina ka pa naglalakad eh. Akala ko kung taga Manila ka. Yung nga po eh. Nakakawa talaga po kapag may depression. Yan. Lalo kapag may problema sa pamilya. Lalo na sa financial. Yan. Kaya po na-stress ang mga ano. Salamat. Diba? Dito tayo mabili pa tayong bigas. Mabili pa pong bigas. Oo. Ano yung kuya? Tulong daw. Anong tulong? Ano yung bubong? Parel lang. Maria. Marami naging Salamat po Kuya Jason. marami naging ng tulong. Bigas gusto mo. Saka din. Ha? Bakit perang hinihingi mo? Dapat pagkain. Budget. Ay, parel lang. Ano yung ano sa bahay? Ano yung Pap, ay, alis na. Kain. pagkain. O pagkain. Ay, isa pang ganito. Ito, sa'yo na ito. Isang sako. Ito, sa'yo na. Wala akong pera. Bigas lang may bibigay ko sa'yo. Diba? Oo. Sako. Oo. Sa'yo na yan. Sige na. Ngayon, Oo. nabigit ako niyan. O, sige na. Bro, Sige, sige. Paano yung iba? Wala ka ng bigas.
Isang sako pa. Ah, sige na kuya, buhatin mo na. Kaya? Kaya mo buhatin, hindi. Ay, ipapadyak ko na lang. Taga saan ka? Hoy! Jo! Ano mo yan? Bagas! Magiging yung pong ano daw. Oh, sige lang kuya. Kuya na maalalay ko yan. Harap lang ko yan. Eba. Yung isang sako sa iyo na to ha. Oo. Pagpasensya mo muna yan ha. Sige po, sir. Oo. Kasi yan ang nakayanan natin ay. Tapos ito yung sukli. Opo. Babalikan na lang kita sa sunod din sa inyo ano. Sige Yung po. gamot, inumin mo lagi ha. Opo, sir. Okay. Diyan mo na ito. Maraming salamat po, sir. Oo. Basta mag-ingat ka pag uwi ha. Opo. Oo. Maraming salamat po. Masaya ka man. Talaga po ito. Ha? Sakto na po ito. Sige. Maintindihan tricycle. Para may sakay kita. Kuya, pasensya ka na dyan ha. Ano patigyak? Malaking patigyak. Ibig. Kuya naman. Luki-luki po yan. Oo, hindi, magaling na yan, magaling na. Magaling na yan. So, gawin mo yan. Sa kaiba naman. Pagpasensya mo na lang yung mga sinasabi ng iba. Maraming salamat po at naiintindihan niyo. Hindi, naiintindihan ko yung mga ano, kasi yung mga tinutulungan ko, katulad mo din, may depression. Maraming salamat po kahit ano pa ay naiintindihan niyo. Oo. Anong klase kayo. Oo. Inuunawa ko yung mga ganyan kasi marami akong tinutulungan. May mga depression din. Ngayon magaling na. Picture? Ha? Okay lang. Yeah, kuya. Pagkilala mo, magkakilala kayo? Pagkilala mo din ito? Ha? Mga idaloy, alam din ninyo nagkaroon ng depression. Okay lang yun, magagaling ka din. Ako yung bibig yung luwang hindi, ang labat ako ilakaw. Ako nakakaharap ay Anong kailangan mo? kung sa turbo nga yung tulong hindi. Pasensya mo muna, yan ha. Eh pa, uli may sendo kung sen mo nang nadalaw niya. Eba, yung diaper. Hindi po ang problema kung malayo yung tuhod. Ayun tuhod, exercise lang yan. Ay, di po. Oo. Ang kakaisip. Mamaya maano kita ng tricycle. Bakit hindi ka pinapasakay dito? Bakit di ka nabayad? Ano po? Maraming salamat po. Sobra-sobra po yung bigay po sa Sir Jason. Basta mag-ingat. Salamat po. Mag-inom ka lagi ng gamot ha. Po, sir. Okay lang yan. Tingnan mo yan eh. Kay ano yun kay Eva, yung isa. Kasunod na lang ikaw. Kasunod ka na lang. Ayun, so next batch. Next batch. Yan po mga kalingap, mga kabente. Yung mga na-vlog ko pong may depression ngayong pong taon. Yan, maraming salamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel na tuwa pong isipin. Yan, hindi ko din po maisip na gagaling po sila sa kabila po ng tagal po nilang nagdaanan yung sakit na depression. Yan ngayon din po ay nagkaroon din ako ng idea at kaalaman para po maghanap pa ng katulad po nila na nawawalan po ng pag-asa na yung mga gustong gumaling. Di po nila kasalanan na magkaroon po sila ng depression pagkos may mga problema lang po na hindi nila nakaya, hindi nakaya ng kanilang mga utak. Yan sana sa may mga kapamilya nagkaroon ng depression, yan na bigyan po natin sila ng atensyon, paggabay, wag po natin sasalitan sila ng masama at nakakasakit kasi po kahit po na may depression sila, may sumpong, ay nakakaramdam din po sila ng sakit. Sana habaan po ang pasensya at iparamdam din po natin sa kanila yung pagmamahal. Yun po yung isa sa dahilan kung bakit yung ilan po sa mga tinutulungan ko
ay gumagaling dahil po nakakaramdam sila ng pagmamahal. Maraming salamat din kala Lola ni Casey, kala Lola ni Mama ni Jigs, at sa kala Nanay, kala Reggie, kay Rubilin sa mga sasakripisyo sa mga may kapamilyang may depresyon. Yan, sana tuloy-tuloy po yung pagaling nila. Katulad po nila Bina, Casey, Jigs, at sa lahat po ng mga natulungan po natin na may depresyon. Sana sa mga susunod po, dumami pa po yung mga matulungan po natin na may depresyon na makapagsimula ulit ng panibagong buhay. Maraming salamat po sa lahat po ng mga subscriber, followers, at sponsor ko. Maraming salamat din kala Kuya Bal Kalinga Prab sa patuloy po na pagtulong sa mga nangangailangan. Sana panoorin din po natin sila at suportahan. Kawawa din po yung mga beneficiary na talagang kailangan ng tulong. Ngayon 2026, samahan niyo po pa po kami at sana dumami pa po yung matulungan po natin na katulad po nila, at hindi lang po sa mga depresyon at agad din sa mga senior, yung mga pagtrabaho, at mabigyan po natin ng ayuda. Salamat po at Happy New Year po sa lahat. God bless po sa inyong lahat.